Okay guys, sound check. So, hi guys, welcome back again to my channel. It's me, Jonel Sunga, of course. So, for today's vlog, another informative vlog na naman ang aking i-share sa inyo, and this time, it's all about mag-update lang ako guys regarding sa binili kong iPhone 12 from Son2 kasi may nagtatanong, may gustong makaalam ng update daw ng aking iPhone 12 na binili ko online sa TikTok shop. You can check out or pwede kayong bumili ng isang item from TikTok shop via installment basis, especially if medyo pricey yung item, no. Ito kasi binili ko siya worth 15,500 or something. Ngayon may nagtanong kasi sa yung regarding sa unboxing ko kung kumusta na siya after 4 months kasi binili ko to last July 2025. Ngayon lang, hindi siya refurbished guys, second hand lang siya and factory unlock. Factory unlock ibig sabihin nun, any SIM will do it. Kahit anong SIM, pwede mong ilagay dito. Kumbaga, ang pinaka cons lang ng pagbili ng factory unlock na phone is wala siyang option para mag-add ka ng eSIM. So, eSIM kasi, di ba, pag mga regular iPhone, pwede kang magdagdag ng eSIM or yung tinatawag natin na digital SIM. So, wala siyang physical SIM. Pwedeng maging dual SIM ang inyong iPhone. Regarding naman sa physical features nito, binili ko to medyo madumi siya, no? So, ako pa yung naglinis. So, yun lang naman. Pero overall, guys, tingnan nyo naman, no? Maayos pa siya. Yung likod niya kasi is glass back. Wala pa siyang gaanong dents. So, nakukuha naman to sa tissue. If madumi siya, punasan nyo lang ng tissue. So, physical features nito, kung napapansin nyo, no? iPhone 12 has flat edges. Kung i-compare nyo siya sa mga previous model or previous unit na round edges like iPhone 11, yung gamit ko ngayong pag-vlog. Ayan guys, papakita ko lang sa inyo yung isa sa mga features ng iPhone 12 which is yung flat edges. Ito, nakikita nyo, no? Ito yung nagsimula ng flat edges na sa mga unit ng iPhone. iPhone 11 kasi, yan, round edges na siya. Compare nyo dito sa iPhone 12 na flat. Ayan. Pero guys, ingat-ingat din kayo, no? Make sure na trusted yung mga shop na pinagbibilhan nyo ng inyong iPhone. Baka mamaya bibili kayo, especially yung mga second hand na pinalitan na yung mga screen, diba? Hindi na original yung LCD na nilagay nila. Malalaman mo naman sa iPhone kapag hindi original yung LCD kasi medyo matingkad yung kulay ng iPhone. Kagaya nito. Yung saturation ng mga app na ino-open mo is mas matingkad compare nyo sa mga fake na LCD. Para sa mga especially yung mga nagbabasa ng e-book, hindi na kayo mahihirapan kasi malaki yung screen, malaki yung monitor mo sa pagbabasa ng inyong mga messages and pagta-type, pagchat-chat, pagte-text, pag-i-email, pag-open ng mga Facebook, browser, or any socials. Okay naman sa browsing kasi pagka-click nyo ng app, gumagana agad siya, no? Pag nagbo-browse kayo, sumasabay naman yung pagsuswipe, so hindi naman siya delayed. Tingnan natin yung guys, yung speaker niya kasi para sa akin, hindi siya ganun kalakas yung speaker ng iPhone 12. Compare mo sa iPhone 11. Kasi yung iPhone 11, kalahati pa lang yung volume ko. Sobrang lakas na. Compare mo dito sa iPhone 12. Todo na siya, pero mahina pa rin. Yan yung pinakasagad na ng volume nito. So, medyo mahina. Hindi ako satisfied sa speaker ng iPhone 12. Parang tunog lata. So, yun lang yung hindi ko nagustuhan sa iPhone 12, yung kanyang speaker. Pero overall, yung browsing, tuloy-tuloy lang yung panonood mo. Kumbaga, depende lang siguro sa internet mo, no? Kumbaga, hindi na de-delayed yung panonood mo ng mga video, especially kahit yung mga 4K, kahit yung mga HD. Although lang naman, lahat naman ng mga iPhone, mabilis uminit. Especially kasi pag nagbablog ako sa labas, tirik yung araw, so sobrang bilis uminit nito. Ayan, lalo na dito sa likod. So much better if meron kayong dalang portable fan if in case na uminit siya. Nung July, binili ko siya, 100% battery siya. Ngayon, yung battery health niya is 100% pa rin ulit. So after 4 months, 100% pa rin yung battery niya. No? Lagi ko naman ginagamit to. Andito na kasi lahat ng mga mga apps, mga socials, emails, chat, gano'n. Andito na lahat. 24/7 siyang naka-data. So, yung battery niya hindi na umaabot ng isang araw. So, guys, kaka-update ko lang pala nito into iOS 26. Kung napapansin nyo, medyo crystal yung theme niya. So, naka-consume ito ng maraming battery. Mabilis naman yung browsing. Pagbukas ng mga app, wala namang problema. Ang maganda dito kasi sa iPhone 12 guys, kaya ito yung napili ko kasi yung 5G capability niya. May mga internet tayo na malalakas kapag 5G. Nasa 5G area ka tapos 5G din yung gamit mo. So, ito yung isa sa mga magandang features ng iPhone 12 is yung 5G capability niya.
Tapos yung camera nito guys, perfect for vlogging dahil 12MP yung back and front camera niya. Pwede kayong mamili 4K or HD, tapos yung 24, 30 or 60 FPS or frames per second. Yan, ito yung sample na ano niya, sample video ng iPhone 11. No filter, ganyan siya kalinaw guys. Tingnan nyo yung ano, yung computer ko, ang tingkad ng kulay niya. Kung ano yung nakikita nyong kulay dito, ganun din. So ayan guys, so siguro if may mga questions pa kayo, no, nasabi ko na siguro lahat ng mga kailangan nyong malaman. Update ba ditong aking iPhone 12 after 4 months? So after 4 months pa lang yan, mag-update pa rin ako every month or siguro after 6 months, 8 months, 12 months hanggang sa maka 1 year na to. Kasi wala na tong ano, wala nang brand new to. So karamihan na sa mga binebenta nila is second hand. So yan guys, so hopefully nakatulong tong vlog ko, and if nagustuhan nyo, don't forget to LSS, like, share, and subscribe. So thank you very much guys for watching, and hope to see you again sa aking next video. Ito pa rin si Jonel.